Welcome to Jesus Celebration. Ang mensahe na ating pagsasalasaluhan ay pinamagatang, Jesus a God of second chances. Sino nakapanood sa inyo ng One More Chance? Si Bea Alonso at saka sino yun? Very good. Praise God. Tayo manalangin. Father, we thank you and we bless your name. Patuloy ka namin pupurihin sa lugar na ito na kung saan kami po ay pinagtipon-tipon ninyo at nawa po ang mensahe ay magdulot sa amin ng iba yung kaalaman, mas malawak na pangunawa patungkol po sa inyo, Panginoong Jesus. At mas lalo kaming mapalapit sa presensya ninyo. Turuan niyo po kami sa simple at payak na pag-aaral na kung saan kayo po ang magiging guro namin sa oras na ito. Use your servant as your footstool and may your word be enough para ma-encourage kami, empower kami sa buhay ng bawat isa. Ito po yung dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpak ulit sa Panginoon. John chapter 21 verses 1 to 14. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. So ganito yung pangyayari. Verse 2. Simon Peter, Thomas the doubter, called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, and the sons of Zebedee. Dalawa. Si James at si John yun. At meron pang nabanggit dito, 2 other disciples were together. So they were 7 disciples that time. Verse 3. May mga hinighlight po ako pagdidiinan natin ng konti yan. I'm going out to fish. Sabi ni Simon Peter, balik ako sa pangingisda. Ang sabi naman nung anim, sama kami sa iyo. We will go with you. So they went out and got into the boat, but that night they were caught nothing. This is the day na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. Very familiar tayo siguro, nung first time na tinawag ni Panginoong Kristo sila Peter, wala rin silang nahuli sa pangingisda nila. Magdamag silang ng isda, wala silang nahuli. At ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, go back to the sea and throw again your net. They caught nothing. So may resemblance, di ba? Nung hindi pa siya namamatay at nung nabuhay na siyang muli. Ito na yun. 3 years after na itong pangyayari nito, nakasama ni Pedro yung 6 na alagad. Sa pagpapatuloy ng ating verse, early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. So kinaumagahan na, wala silang nahuli. Si Jesus pala nandun sa pangpang nakatayo. Verse 5. He called out, sabi niya, kaibigan, may nahuli ba kayong isda? Sagot nila, wala po. No, they answered. Verse 6. He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. Ihulog ninyo yung lambat nyo sa gawing kanan ninyo, makakahuli kayo ng isda. Sumunod, yung naka-highlight, pakibasa natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Nung binabasa ko to, nung inaaral ko, when they did, it was a grateful attitude ng mga disciples. When they did, may pagpapala. They catch large number. When you did, may pagpapala sa iyo ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Napakadali i-translate, di ba? Pag tin-translate mo, sumunod sila, pinagpala sila ni Jesus. Very simple. Every time that we obey Jesus Christ, ang kalakip nun, kapatid nun, blessing, kapatid. E minsan nga, hindi ka sumusunod, papala ka pa ng Panginoon. Lalo na, kapag ka sumusunod tayo. Agree tayo doon, di ba? Next verse. Verse 7. Then the disciple Jesus loved said to Peter, si John the Beloved, na-recognize na, sabi niya, it is the Lord. Ang Panginoon yun. Ang sabi ni John the Beloved. Ang sumunod, when Simon Peter heard that it was the Lord, kita niyo yung ginawa ni Peter, inunahan pa niya ibang disciples, hinubad niya yung kanyang balabal, tumalon siya doon sa dagat, headed to shore, papunta roon kay Kristo Jesus sa pampang. Verse 8, the others stayed with the boat and pulled the loaded net to the shore, for they were only about 100 yards
from the shore. Verse 9. When they got there, they found breakfast waiting for them. Wow! Pinaghanda sila ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi nun, waiting for them. Fish cooking over a charcoal fire and some bread. Eh, noong araw naman, wala namang rice eh. Di ba? Walang unli rice. Ngayon lang naman nauusi unli rice natin. Noong araw, isda-isda lang. Tsaka bread lang. Yun na yung bread nila, parang mga ano yun, walang pampaalsa talaga ang bread nila. Tinatawag sa quiet nun sa Middle East, kubos. Ang tawag nila kubos, bread, kubos. So malusog talaga, maganda. Hindi katulad ngayon, tingnan nyo. Halata na ba? Unli rice kasi ng unli rice eh. Mga kalalakihan, ang lakas kumain kasi nadadamay tuloy si pastor eh. Kain ng kanin. When they got there, ang sabi doon, naghanda ng breakfast si Jesus. Hinuhuli pa lang ng mga disciples yung isda, si Jesus niluluto na isda. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah, tama? Papakahirap silang manghuli doon, pero si Jesus nagluto na pala ng isda na makakain nila eh. So ganun ang Lord natin. He will prepare everything. Verse 10. Ang sabi ni Jesus sa verse 10, magdala kayo ng mga isda na nahuli nyo rito. Verse 11, so Simon Peter went aboard and dragged, ang sabi ron? And dragged the net to the shore. There were 153 large fish and yet the net hadn't torn. Hindi ron naputol yung kanilang net sa dami ng huli nila. Then 12, now come and have some breakfast. Pinagluto na sila ni Jesus Christ, inimbita pa silang mag-agahan ni Jesus Christ. And you will see sa mga passage ng Bible, familiar tayo sa mga sinasabi ng Lord Jesus Christ. The first time na sumunod sina Andrew kay Panginoong Jesucristo, John chapter 1, yung the first disciples, ang invitation ni Jesus Christ, come and see. Kasi tinatanong ng mga first disciples niya, saan po kayo nakatira? Guro. Yung first meet nila with Andrew, kapatid ni Simon Peter. Ang tanong nila kay Jesus Christ, saan po kayo nakatira? Ang sabi ni Jesus Christ, come and see. In-invite niya sa loob ng bahay. But this time, iba na ang kanyang invitation. Anong invitation niya? Come and have some breakfast. Napakaganda mga invitation ni Jesus Christ. Pero none of His disciples, walang nanghimasok na tanungin siya kung sino siya. They knew, confirm sa kanila na si Kristo Jesus yung kanilang kausap, yung kaharap nila. Verse 13. Okay. Verse 13. Then Jesus, the bread and the fish. Si Jesus pa nga ang nag-serve sa kanila eh. And then, 14, this was the third time Jesus had appeared to His disciples since He had been raised from the dead. So, 3 times na nagpakita si Panginoong Jesucristo sa mga disciples niya, pagkatapos ng kamatayan niya, nabuhay siyang muli, bumalik siya doon, bumaba uli siya. Third time ito, yung scenario na ito. Nung inaaral ko ito, it was 3 months. Parang 3 months ko siya inaaral, binabalik-balikan ko lang. Pero alam niyo, nakakalungkot kasi nung nandun ako sa Kuwait, ang dami mga pastor na kasama namin doon na terminate. Kasi nag-pandemic eh. Alam niyo yung pandemic, di ba, yung COVID nung araw, di ba, nahinto lahat. Even the pastors. Ang nakakalungkot kasi, and I myself talaga, I was sad. Nasad ako doon kasi may mga pastor na tinerminate sa kanilang mga posisyon. No? It was very ungraceful talaga yun eh. Pastor, ite-terminate. Di ba? Parang ang pangit pakinggan, si pastor na-terminate. O kaya naman yung iba, sinasabi nila, remove natin yan kasi nagkasala yan eh. Nagkasala tungkol sa pera, nagkasala tungkol sa adultery. Alam niyo, ang pagiging pastor hindi po madali, sa totoo lang. Very challenging. Very challenging po talaga. Pare-pareho lang tayo. May mga temptation. Kaya ang tanong ko rito sa message nito, what if, yung punong-puno ako ng tanong, paano kung mangyari sa akin? Kung mangyari sa inyo? Anong gagawin ng congregation? Anong gagawin ng tao? What if, kung mangyari sa akin yun? What if I failed you? Nabigo ko kayo? Hindi ko alam sa inyo. Kaya sabi ko, nung pine-prepare ko ito, hindi naman din talaga madali eh. So you have to prepare the message na kung saan kailangan mabibless ang mga tao sa message na galing sa Panginoon. And many times sa akin, kapag hindi ko po na-deliver ng tama yung message ng Panginoon, parang gusto kong bumalik dito sa pulpito bagamat tapos na yung session natin, yung service natin. And many times sasabihin ko, Lord, babawi ako next Sunday. What if there is no next Sunday for me?
there is no son there for you. Tama? Because hindi natin alam eh. Kaya ito, makita natin, lahat tayo pwedeng magkamali. No? Inevitable yan sa atin eh. Hindi maiwasan na tayo magkakamali because all of us here, hindi tayo perfect. May posibilidad pa nga na ikaw ay bumagsak. Yun ang sinasabi. Di ba pagka ang puso natin, tingnan nyo, pagka ang puso natin, natatakot tayo. Yung isip mo, advance mag-isip, right? Did you experience, mga kapatid, kung minsan, yung puso natin ay, natatakot ka, on fear ka. Ang lagi mo inisip, paano pag nagtayo kami ng negosyo? Tama? Baka malugi. Yung sinasabi ko, yung puso mo, takot, advance ka na mag-isip. 20 years ako sa trabaho ko. Buong buhay ko, inilaga ko doon sa kumpanya. Ibinahagi ko lahat ng kakayanan ko, karunungan ko, kaalaman ko. For 20 years, akala ko doon ako magre-retire. Na-terminate ka. These are the things na pwedeng mangyari sa tao. No? Umaasa ako na mahal niya ako, yung pala hindi. Kasi ito tuwing mag-stress kami, di ka pang ino-order. Di ka pinili. Di ka pinaglaban. Uy, para mga tulog pa, hindi nakakuha ng joke ka. No? Di ka, huwag yung inumin ng hap. No? Pwedeng hindi ka piliin. Now, yung fear of failure na tinutukoy ko, hindi ka nakapagsimula sa isang bagay na gusto mong gawin kasi natatakot ka. Many times sa buhay natin, you didn't try because you have fear of failure. Kaya minsan pinapagawa sa atin, hindi nasimulan. Hindi natin nagawa yan. Yes, madalas, nananalangin tayo, dinidinig tayo ng Lord. Tama? Pero kapag ang Diyos ang nag-uutos sa atin kung anong gagawin natin, nagbibingi-bingihan tayong lahat. Hindi reciprocal eh. Lahat tayo may potential na magsak, lahat tayo may potential na magkamali. Pero si Jesus, ang ganda ng plano niya. Hindi ka niya hahayaang nakalugmok. Minsan, dadaling ka ng Panginoon Jesucristo na hindi mo mapaniwalaan na dinala ka ni Lord doon sa lugar na yon, na imposible nandoon ka sana, pero dinala ka ng Lord. Bakit? Tatawid tayo ng Panginoong Jesucristo. Ano mang meron tayong trial sa buhay natin, itatawid at itatawid tayo ni Kristo Jesus. Sinabi niya sa mga disciples, let's go to the other side of the lake. Kasama na nila sa bangka, pero natakot pa rin sila. Tama? Ganon din tayo, natatakot pa rin tayo ngayon kahit may Kristo na tayo sa buhay natin. Vulnerable tayong lahat dyan. Hindi pa pwedeng sabihin, ako pastor, wala na, assured na ako. Yung alam minsan masundot yung ingron sa paa mo, nag-aalala ka na di ba? Ingron pa lang yun, nasundot lang, nag-aalala ka na. Too much worry and fear. Ang nasa sa iyo na, sa susunod, hindi na ako magpapapedicure dyan. No? Kasi, nasugatan ka Now, depende yun sa mga bagay o tinig na pinapakinggan natin. Ang maganda example ko si David. Look at David. Nung si Goliath ay 40 days, 40 nights, hinahamon niya mga Israelita. Ang sabi niya, sige, magtalaga na lang kayo ng isang pwedeng lumaban sa akin. Kapag ka natalo ko yung warrior nyo, magiging alipin kayo ng mga, Palestine. Pero pag kami natalo nyo, magiging alipin nyo kami. Every day, naririnig ni King Saul yun at saka ng mga Israelita, parang tayo, hinahamon tayo. Sige, magtalaga kayo, wala ba? 40 days na. Minsan napunta si David doon sa battleground. Right? Nagdala niya siya pagkain ng mga kapatid niya Naririnig niya, the same voice na naririnig ng mga Israelita, parehong-pareho naririnig ni David, pero rin yung focal point ni David. Si David, hindi siya natakot. Saan siya nag-focus? Nakafocus si David sa pangako ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Sa pangako tayo ng Diyos, kahit natatakot tayo, merong desire tayo sa puso na lumakas ang loob natin Ang sabi ko rito, we cannot control what people say. Kahit ako naman dito lahat naman kayo hindi niyo ako gusto Tama? Kahit ako rin naman, lahat kayo hindi ko rin gusto. Yan ang katotohanan sa atin. Pero si David, hindi niya inalintana what people say. Kung ano yung sinasabi nitong si Goliath, ang pinili niya, yung voice ng Lord o yung promise ng Diyos na nasa kanyang isip at sa kanyang puso. Ano sabi niya? Sino ba itong Pilisteo na to na uncircumcised? Niyo? Hinahamak ang aming Diyos. Kasi nandoon siya sa pangako ng Lord And so tayo rin ganon. We can control. We cannot control kung ano sasabihin sa atin. Yes. Kaya si pastor, nakakaantok pag nagpipreach yan, nakakaantok yan, kaya ayoko umatin dyan No? Tama, di ba?
Sa kalabitin mo yung mister mo, mamaya ikaw na ang topic ni pastor. Fasten your seatbelt. Okay. Si Peter, ganun din. Meron siyang pinili na pakinggan. Pag tinignan natin, John 21, chapter 21, itong tinatalakay natin, reflection ito ng John chapter 18. Makukuha mo yung inner depth ng meaning nito, bakit niya binalikan si Peter ng Panginoon. Sa chapter 18, kasi ito yung tinatawag na 3 times, predict ni Jesus kay Peter, maniwala ka Pedro, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo kung i-deny. Nangyari. Before the rooster crow, sabi doon, bago tumilaok, dininay niya yung Jesus Christ. Di ba kuminsan parang tayo, no? Ang dami natin dinanas na kabiguan sa buhay. Parang kakanta ka na lang, yung theme song ng mga purong bigo sa puso. Kung maibabalik ko lang. Tama, di ba? Kung maibabalik ko lang para sa atin, di ba? Pero dapat nababago yung perception ng tao. Doon sa kabiguan na meron tayo. Yung perception natin na, failure ka ngayon? Yes. Pastor, 37 years old na ako, hindi pa ako nakakapag-asawa. Akala ko yung boyfriend ko, kami na forever. No? Ilang taon na kaming kasal, di pa kami nagkakaanak. Ang daming mga ganyan. Kaya pag tinignan natin, sayang ang lahat ng effort mo. Ang dami mong natapos na Netflix series. Pero, hindi isa sa ministry ng Lord, wala ka na umpisahan. Ba't napunta sa Netflix, Lord? Tama? Pag tinanong mo, ano nangyari dun sa Korean movie? Alam na alam. From series 1 to series so forth and so on. Right? Sino na dito Netflix? Magpakatotoo lang tayo, right? Tama. Ang dami mga mapapanood dyan. And so, totoo. Pero sa ministry kay Lord, puro ka panghihinayang lang. Hindi mo na lang, next time na lang, pastor. Busy pa ako sa trabaho ko. Pero nung wala kang trabaho, panalangin ka ng panalangin sa Panginoon. Lord, bigyan mo akong trabaho. Dininig naman ng Panginoon, right? Nung dininig ng Panginoon, nasa iyo ng lahat, busy ka na ngayon. Now, balikan natin. Alam niyo ba sa Book of Joel, sa chapter 2, verse 25, ang sabi doon, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo. Can you imagine the promise of God doon sa mga Israelita? The locust yung mapanira. No, nagkaroon kasi ng matinding paninira ng mga insekto ron eh. Pero sabi ng Lord, ano man ang nawala sa iyo sa kabiguan na dinanas mo, kayang-kaya kong ibalik ang lahat ng iyan. Pwedeng-pwede kong i-restore sa iyo. Alam niyo ang Panginoon because ang Lord kahit 20 years nagtrabaho, nang hinayang ka doon sa pinagpaguran mo, kaya kanyang i-restore, kayang ibalik lahat yung nawala sa iyo in just 2 seconds. Palakpakan natin si Kristo. Ano maganda example, mga kapatid? Ano maganda example? Ito na, fasten your seatbelt, mga kalalakihan. Turn water into wine. Ang sabi ng mga eksperto sa alak, nagtanong ako kanina kay Joey, habang tumatagal daw yung fermentation ng alak, lalong sumasarap. Tama, mens? Correct? Sabi ko na nga ba, tayo naman pastor eh. Lalo daw sumasarap yan. Pero ang kamangha-mangha dito, tingnan nyo ang miracle ng Lord. Kung yun at ginawa niyang wine, okay lang. Tama? Kasi ang ubas, papunta naman talaga sa wine eh. Pero yung tubig, gagawin mong alak, imposible yun. Tubig, naging alak. Kaya yun ang pinatikman yung coordinator ng wedding. Nagtaka siya, sabi niya, buong buhay ko, hindi ako nakatikim ng masarap na alak. Ito na, yung pinakamasarap na alak na natikman ko. Bakit? Kasi galing sa kamay ng Panginoong Jesus. Kaya anumang bagay na galing sa Panginoong Kristo, pag pinagkaloob sa atin, that is the greatest achievement ng buhay mo kapatid. Palakpakan natin si Jesus. Huwag kang magpanik, no? Kayang-kayang i-accelerate ni Jesus Christ yung timetable natin kasi may sariling timetable ang Lord eh. Ang mahirap sa atin, mainipin lang talaga tayo. Gusto natin ura-urada, agad-agad. Tingnan si Peter. Kung magsalita siya, mag-declare siya sa Panginoon, dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Hindi mangyayari sa iyo ang Panginoong Jesus. Tama? A few moments later. Netflix talaga, no? Reels talaga. Tama? Sila nakaka-relate. Tama? A few moments later. Nandun sila sa courtyard. No? Nasa courtyard na sila. Nakita natin doon, 3 beses dinay. Una nakakilala sa kanya. Sabi doon, di ba kaisa ka nitong si Jesus na taga Nazareth? Hindi ko kilala yan. Pangalawang tao nakakita sa kanya. Di ba, isa ka sa mga alagad ni Jesus of Nazareth?
Relasyon niya, wala kami ugnayan yan. Yung pangatlo, matindi. Yung pangatlo kasi, nakakita sa kanya, naka-identify sa kanya, pinsan nung tinapyas niya ang tenga doon sundalo. Naka-deny ka pa ba? Yeah, pinsan ko nga yung tinabasa mo ng tenga eh. Sigurado ko kasama si Kristo Jesus. Confirm, talagang kasama siya. Di ba? Pero pinagkaila niya. And then, tumilaok ang manok. He saw Jesus Christ doon sa courtyard, pinapahirapan. Nilalatigo. Nakatitig siya kay Kristo Jesus. What a shameful moments kay Pedro. I'm preaching to you mga kapatid. Kung hindi mo alam yung next chapter ng buhay mo, yung zero ka, wala kang roduhan, trust the author. Trust the author. Trust Jesus. Naniniwala ko, kahit hindi mo alam ang susunod na future ng buhay mo, sigurado, dadalhin ka, itatawid ka ng Panginoong Hesus. Peter, pag tinan nyo, nauna sa kanya, aw! Ano sumunod? Wow! Hindi na-gets yung joke. 3 times na nagkailan niya si Panginoong Kristo, ang aray ko, parang aray ko, ang sakit nun ha. Ikaw nga, ikaila ka ng asawa mo 3 times eh, baka palayasin mo sa bahay, di ba? 3 times. Hindi biro ang 3 beses. Kaya dito, 3 days after resurrection ni Panginoong Kristo, binalikan niya. And Peter denied Jesus Christ, not once, not twice, but thrice. Magbobotohan na naman. Tingnan natin yun, no? Not once, not twice, but thrice. Yun po ang ginawa ni Peter. Kaya nga sabi ko, kapag ako minsan, nagigilty rin ako talaga na hindi ko nasunod ng full yung wisdom galing sa Diyos sa preaching, nanghihinayang po talaga ako. And not because we are perfect. Salamat sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Ang kinatatakot ko, what if? Yes, pwede. Vulnerable. Pwede mangyari sa isang pastor yun. Pero di ba habang naglilingkod tayo sa Panginoon, nakakaya natin ang lahat dahil sa grasya at kahawaan ng ating Panginoong Kristo. All these things coming from the grace of our Lord Jesus Christ. Yan yung maganda. Kahit maraming nagsasabi sa iyo na hindi mo kaya yan, pangit ka, no? Hindi yun eh. We have Jesus. Now, ito yung good news. Anong good news? Hindi na natiling patay si Panginoong Kristo. Mark chapter 16, verse 4-7. Ang sabi rito, but when they looked up, they saw that the stone, yung libingan ni Panginoong Kristo, which was very large, napakalaki, had been rolled away. Bukas. Ito yung sila Mary Magdalene, nung pumunta sila. Because ang layunin nila, bubusan lang ng spices, yung bangkay ni Jesus Christ. But anyway, yung malaking bato po, nakabukas yun, hindi para lumabas si Jesus Christ. Okay? Para pumasok tayo sa loob ng libingan ni Kristo Jesus. Makita natin ang tunay na katauhan ni Kristo Jesus, hindi siya patay. We have God that we can serve, a risen God. Palakpakan natin ulit si Jesus. Kita ninyo? Sabi kasi ni iba, dinakaw yung bangkay, may nag-roll out ng bato. Tama? Narinig natin sa Bible yan, yung mga bantay. May nag-usog ng nausog po yun, hindi para lumabas yung bangkay ni Jesus Christ. Para tayong tao, pumasok doon. Verse 5. Sobra. Okay. 5. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. Sino ba namang hindi ma-alarm dito? Kahit tayo makakita tayo ng angel of the Lord, puting-puti, no? Maalarma tayo. Ang maano pa rito, nagsalita. Nagsalita ito. Sa verse 6. Balik. Yan. Don't be alarmed, sabi ng angel. He said, you are looking for Jesus? Sinong hinahanap nyo? Yung Jesus of Nazareth? Kita nyo, wala na siya rito. Buhay siya. Ang sabi ng angel, He is not here. See the place where they laid Him. Tingnan nyo, empty tomb. Katibayan talaga. Nakita nila Mary Magdalene, di ba? Ito yung gusto ko sa verse 7 po. Verse 7. Ayun, ha? 7. Yes, 7. Yung hinighlight ko. But go tell His disciples, and Peter, pinakadiin-diinan ng angel. Pagka ini-imagine ko, siguro yung langit nag-usap tsaka yung angel. No? Inutusan ng langit ng Diyos. Huwag na mong kalilimutan si Pedro. Sabihin si Pedro. No?
Of all the disciples talaga, tingnan nyo, Peter was very highlighted sa all. Ang sabi roon, He is going ahead of you into Galilee, there you will see Him just as He told you. Bakit? Peter, namatay na si Jesus Christ, hindi na siya nakapagsisi, right? Hindi, no time for repentance kay Peter dahil namatay si Jesus Christ eh. Pero ang magandang balita, nabuhay na muli si Panginoong Jesus. At ito, identify talaga si Peter, nasabihan, nabuhay ang Panginoon. Parang tayo, sinabi yung may atraso ka sa isang tao, buhay yung yung nilalait mo nun. Di ba? Anong pakiramdam mo? Anong expression mo? Matatakot ka. And Peter was that at moment. Ganon din si Peter. Buhay yung Panginoong Jesus. Natakot ka talaga. So, pag tinin natin, si Peter kasi, he is one of the core group of Jesus Christ. Maliban sa 12 disciples, meron siyang core group. Kasama rito si Peter, si John, and James, yung magkapatid. And sometimes si Andrew ang kasama. Pero most of the time, si Peter. Remember in Gethsemane, nagpray si Jesus Christ. Garden of Gethsemane, that was the time na ang kalooban ng Panginoong Kristo talaga, wala, bagsak talaga siya doon. Nagpray siya. 3 times niyang binalikan sila Peter. Anong ginagawa nila Peter? Tulog. Tulog si Pedro, sila Pedro. Balik uli siya. Ang sabi ng Panginoon, ba kayo makapagpuyat ng kahit 1 oras man lang? 1 oras man lang, sabi ng Panginoon sa Kristo. Pero pag tinignan natin, oo nga no, si Peter, pagkasama si Yesu Kristo, tulog. Pero kasama niya si Jesus. Tama? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw pala si Peter. Tutulog. Pero kasama mo si Panginoong Hesus Kristo. Tama? Praise God. Purihin natin ang Diyos. Kahit tutulog-tulog, tandaan natin, Jesus is with us. Siyempre, ano na sasabihin ng mga disciples kay Pedro? Ano nangyari sa iyo, Peter? Bakit ganyan? For all the disciples, ikaw nga yung may aura talaga, no? Si Peter kasi may ibang katangian na sa ating lahat, may mga aura talaga si Peter. Ang galing niya talagang manghikayat. Imagine dito, no? Yung 6 na kasama niyang disciples, hindi lahat yun mangingisda. Siguro sabi niya, lalo si Thomas, doubter si Thomas eh. Siguro sabi niya, kaka na yung 500 nyo. Tatama tayo ng 5,000 pag nakakuhuli tayo ng isda. Meron ba mga ganyan tayo na experience? Sometimes yung mga ganong alok sa atin, di ba? Power, sabi siguro ni Thomas, power, sama ako dyan. Kasi magiging 5,000 yung 500 ko. Nauto ni Peter sila Thomas. Kumbaga sa pag tingnan natin yung buhay ni Peter, wala nang pag-asa. Kung tao ang titingnan natin, canceled na si Peter. Judgment na kagad ang paratang natin kay Pedro. Kahit anong dami na accomplishment mo sa ministry mo, magkamali ka ng isang beses lang, ang mundo, ang hatol sa'yo, sipain, itiwalag. Hindi ka na pwedeng maging member namin dito. You know, ito yung culture na kumakalat sa atin, sa mga congregation. Yung cancel culture na tinatawag. I hate that cancel culture. Kasi sabi ko kanina, merong pitak sa puso ko ito. Pagka nagkamali ang pastor, minsan talaga sinisipa talaga nila. Yung parang walang kapatawaran talaga. And remember sa passage na pinag-aaralan natin, how many times Peter denied Jesus Christ? 3 times ba mga kapatid? Samantalang tayo, di ba, may kapatiran tayo, kung minsan magkamali lang na 1 beses. Dako, pinuputak tayo ng mga chismosa. Yun ang masaklap. Yun ang katotohanan talaga. Di ba? Hindi pa naman napapatunayan talaga, pero kung husgahan ng mga kapwa, mananampalataya pa. Kaya nga, sabi ko, what if? Kung magkamali ako. Kaya sabi ko, pagka ang puso ko full of fear, pwedeng maging advance sa pag-iisip ko. Baka mangyari sa akin yun Pwedeng iwasan. And because that failure, yung sinasabi rito, si Jesus, anong kinansel ni Jesus Christ? Jesus canceled our sin, but not the sinner. Kaya nga nakaganyan si Jesus Christ Ika-cancel ko ang kasalanan mo, anak, pero ikaw, hindi kita ika-cancel. Because Jesus Christ, siya ang ating judges. Nagkasala ka? Yes. Deserve ni Peter talaga na siya ay nagkasala. He deserved the second chance. Yung title natin, A God of Chances. Si David, he deserved one more chance. Sino pa yung mga Bible character? Si Jonah. Nagkasala si Jonah, right? Hindi sumunod. He deserved more chances. Lahat ng mga naging character sa Bible, God gave a chances. Kaya tayo nandito. Tayo kasi ang hatol natin. Si God Tama? Pero si Jesus Christ, hindi siya nagka-cancel.
tinatanggap pa nga ni Kristo ang mga makasalanan. Pinanunumbalik niya ang pananalig ng mga tao. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pinatatamaan ni Pastor, tinatama ka ni Lord. May narinig kasi ako, Pastor, pinatatamaan talaga kami. Hindi ka pinatatamaan ni Pastor, hindi ako. Tinatama ka ng Lord because of the Word of God. Ito ang buhay na salita ng Diyos. Na kapag ka tinamaan ka, salamat sa Panginoon, tinamaan ako. May tinuturo ang Panginoon. Look at that verse, Isaiah. Isaiah 56. Sobra. Isaiah 53 verse 6. Ano sinasabi dito? Lahat daw tayo ay para mga sheep, para mga tupa. Yan. Hinighlight ko yung sheep. Sabi dito, nagkanya-kanya tayo ng lakad, kanya-kanya ng gusto natin dito, doon. Pero mas pinili ng Diyos Ama. Sabi niya, na ipataw ang bigat, lahat ng kasalanan natin, pagkakamali natin, pagkukulang natin, kahinaan natin, ipinataw kay Kristo Jesus dito sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi dito, yet, the Lord laid on Him the sins of us all. Lahat tayo. Kaya nga napakaganda na sinabi ni Paul, di ba? While we were yet still sinners, Jesus Christ died for you and for me. He died for all of our sins. Bakit ngayon, kapatid, nananatili ka sa mistakes mo? Pero si Lord, di ba, nandoon na siya sa recovery. He is risen God eh. Ang dami sa atin, nandoon ka sa pagkakamali mo, lugmok ka ron, nananatili ka ron, sinasabi mo sa sarili mo, wala na akong pag-asa. At minsan, kapwa natin, sinasabihan natin, wala ka ng pag-asa, hanggang diyan ka na lang. Si Lord, hindi. He is a God of restoration. He is in recovery period. Samantalang ikaw, nalugmok ka dyan. Kasi ayaw ni Kristo Jesus, nalulugmok tayo. Kakamali natin, and that failure, yan ang magiging stepping stone natin para tayo managumpay. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Si Peter, tinawag si Peter hindi para mangisda ng isda. Right? Anong tinawag kay Peter? You will become fishers of men. Yun ang mission niya. But here, nakita natin, si Peter, tinakbuhan niya ang Panginoon. Ano nangyayari kapag tayo ay tumatakbo lagi sa presensya Panginoon, may pinapagawa sa atin, iba ang pinupuntahan natin. Kasi maraming tupa na may tupak. Hello? Hello? Ang dami mga tupa, may tupak talaga. Parang tayo, tinutupak minsan. Kung minsan, Pastor, di mo na ako atin, may tupak ako eh. No? Meron mang ganon. We are just like sheep. Aray ko, tinamaan ako, tama. Tapos, babalik-balik ka doon sa why we are pursuing our life to less. While on the other hand, Jesus Christ, inilatag na that He is more and much, much more blessing na naghihintay para sa iyo. Why are you there, anak? Sinasabi niya, bakit ka nandyan lagi? Dito ka sa akin. Because whenever we are far away from the presence of God, wala tayong blessing na makakamit sa Panginoon. There is no peace, there is no protection, there is no guidance at all. Kaya ang buhay natin, kapatid, lagi tayong lugmok. But Jesus Christ, risen from the dead, hindi ka niya hahayaan na doon ka lang malugbok. Alam nyo, parang tayo, we run away from God's calling. Yun yung masaklap. Aminin natin yan. May tawag sa atin ng Panginoon, pero minsan binabaliwala natin, just like Peter. Now, tingnan natin, gusto ko lang itong i-highlight, yung 21 verse 9. Na-focus ako rito sa charcoal fire, yung highlight ko. Kasi dito, nung dumating sila sa Pampang, meron ng inihaw si Jesus. Charcoal fire, inihaw. Right? Yan yung, binalikan ko yung chapter 18, it reminds me, tama, charcoal fire din doon, no? Anong sabi rito sa 18? Because it was called, nandun sila sa courtyard eh, because it was called the household servants and the guards had made a charcoal fire. Meaning, nag-bonfire sila, may apoy doon. At ginagano nila yung kamay nila kasi malamig that time eh. So charcoal fire, tinignan ko yung connection nito, tama. You know what? Naranasan niyo ba minsan, kung saan ka nagkamali, and you are doing sin, yung sinadya mo sa Panginoon, and many times sa buhay natin, parang may papaalala ang Panginoon to remember kung anong ginawa mo mali. I think this is the one, yung charcoal fire, ginamit ng Lord sa senaryo na to. Charcoal fire is a memory of His failure. Doon siya bumagsak eh. Si Peter, dinenay niya si Panginoong Jesus doon sa charcoal fire. And then pagdating dito, 3 days later,
the memory of his failure was replaced by the memory of restoration. Palakpakan natin si Jesus. Hindi hayaan ng Panginoon eh. Right? Kahit 3 beses po tayo nagkasala like Peter, patuloy niya pong ipapaalala sa atin. Kasi gusto ng Lord mawala yung guilty. And then nakita natin, failure is not our end. Hindi ito yung final na buhay natin. Not the end. This is not our destination. Sapagkat tayong lahat ay tinubos ni Kristo sa dugo. Priceless. No? Kaya nga sinasabi natin, to receive, freely, you give. Bakit ginagawang negosyo minsan? Di ba? So nakakalungkot. Yan yung mga bagay na pwede natin makita. But si Paul, tinatin si Paul. May sinabi si Paul sa Romans 8:1. Ang sabi ni Paul, therefore, so pagka therefore tayo na, babalikan natin yung pinagalingan nito. Kaya nasabi ni Paul to, conclusion ni Paul, sabi niya, therefore, there is now no. Ba't ginigilty-gilty natin yung mga sarili natin? For those who are in Christ Jesus, there is no condemnation. Paano yung pastor? Gusto ko, nag-ano ko sa amplified version. Tingnan nyo, mas malinaw. Balik ko, ayan. Yung mga highlight ako. Ito pala ibig sabihin ni Paul, mas binababaw ko ng konti. Therefore, there is now no condemnation. Ano yun? No guilty verdict, no punishment. Kapag ka nakikristo ka, wala nang punishment, walang guilty verdict sa atin, ang langit. Ang tao meron. Tandaan natin. Sabi ko kanina, ako'y nalulungkot. Dito sa message ito, tama, si Peter 3 times nga pinagkaila ang Panginoong Kristo, pero hindi na yan ang Panginoon. Kaya lang, ang problema sa ating mga tao, isang beses pala nagkamali ang pastor, nagkamali ang member, canceled na kagad, judgment na kagad. Pero dito, malinaw na malinaw, pagka kay Kristo Jesus ka, no more condemnation. Ano sabi roon? Yung kay Kristo naman, nilinaw dito, who believe in Him as personal Lord and Savior. Palakpakan natin si Kristo Jesus. Tanongin mo yung katabi mo, tinanggap mo ba talaga si Kristo Jesus as Lord and personal Savior? That is a big question sa atin, mga kapatid. Ngayon, kung may guilty verdict ang nararamdaman, baka hindi mo pa talaga tinanggap si Kristo Jesus. Ang sabi, ang linaw. Ito yung mga katangian na wala ng condemnation sa atin for those who believe in Jesus. No other than pastor, no other than religious leader. Jesus Himself. If we believe in Him as Lord and personal Savior, wala ng condemnation sa'yo. Nagkamali man tayo, pero ang patience si Lord, ang lawak-lawak. May conviction, yes, pero wala na tayong condemnation. Palakpakan natin si Jesus. Tinanggal. Kinancel niya yung condemnation. You made a mistake, kapatid, but you are not the mistake. Hindi ikaw yung pagkakamali. Hindi ka isinilang. Marami tayong naririnig, isinilang yan kasi isinumpa. Once you receive Jesus Christ, yung mga curse, yung mga sumpa, yung mga verdict na yan, judgment sa atin, binubura ni Panginoong Kristo because the blood of Jesus that shed on that cross more than 2,000 years ago, ganong kalawak yung kanyang pagpapatawad sa ating lahat. And Jesus Himself, ibinuhos niya, He laid down His life for us all, para sa ating lahat na makasalanan. Ano ako ngayon, pastor? Ano nga ba tayo ngayon? Sabi mo sa katabi mo, you are God's masterpiece. Kapatid, kung tayo ang God's masterpiece, sabihin mo rin sa katabi mo, ngayon, yung pagkakataon, right now, at this very moment, where you are, tanggapin mo yung restoration, pagtutuwid ng Panginoon sa buhay mo. Masakit ngayon, oo. Pero bukas, wala na yung sakit. Ang sabi ni David, yes, we can weep in the night. We have joy in the morning. Hindi si Ate Joy, hindi siya. We have joy in our hearts. Right? May kagalakan tayo. May laging pinapalit. Your failure now is your strength tomorrow. Palakpakan natin ang Lord. You may fail. Yes, mabibigo at mabibigo tayo. Dadaan tayo dyan. But God will not fail you and me. He will never fail. The last verse I will end up. Yung Proverbs, sinan niyo, ang ganda.
Even if good people fall 7 times. Okay, 7 times, nakita nyo. 3 times kay Peter, ito 7 times. They will get back up. But when trouble strikes the wicked, that's the end. May dalawang pagkakaiba. Ang sinasabi ng verse na ito, hindi naman ako good people, pastor eh. Hindi yun ang basihan po. Ang basihan ng Proverbs ni Solomon, yung taong bumabagsak na dadapa, marunong bumangon. That is good people. According dito sa Proverbs, hindi ka lang mabuting tao dahil nakakaano ka, hindi yon. Yung taong marunong bumangon sa kinilagpakan niya, his failure become his strength tomorrow. Yan ang sinasabi. Ang masamang tao, walang pag-asa talaga. Right? Kasi hindi sila marunong bumangon sa pagkakalugmok nila. So whenever we are in failure, mga kapatid, gawin nating stepping stone to para bukas, meron tayong lakas dahil doon sa kinabagsakan natin. And because the power comes from the Lord Jesus Christ, we can do all things through Christ who strengthen us. Let us bow our head and close our eyes. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Kayo ang Diyos na kahit kailan hindi nagbago sa amin. Pinupuri ka namin. And thank you for your message to remind us that who we are in the front and feet of our Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, dahil hindi namin kayang baguhin yung buhay namin, pero napakatyagaan nyo sa amin. 3 times, 7 times kami bumagsak, mag-fall kami. Hindi mo kami kinondemn. You canceled yung punishment, yung verdict sa amin ng mundong ito. And even Satan, Lord, salamat. Dahil wala siyang kapangyarihan over us because we are part of the kingdom of God. Naging anak kami ng Diyos because of what you have done on the cross of Calvary. And that blood of Jesus that shed more than 2,000 years ago, the same blood na naghugas, naglinis sa aming mga kasalanan. And so be it. Pinupuri ka namin, Lord, somehow in our lives. Salamat po sa pagpapaala. Papaalala sa amin na merong Diyos na buhay na gusto mong ibalik, i-restore yung mga nasira na wala sa buhay namin. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen.